Sa liblib na lugar na ito, ang pekeng tagapagmana na napalitan ng ipanganak, akala mo'y ikaw pa rin ang binibini ng pamilya Garcia. Ang tunay naming tagapagmana, si Binibini Charlotte, ay natagpuan na. Wala ka nang magagawa kundi hintayang mapalayas ka sa pamilya Garcia. PFF. Mapagmataas, mayabang. Nagkamali talaga ako sa pagtingin sa kanila. Ikaw. Aking mahal na anak. Sa lahat ng mga taong iyon na malayo ka, marami ka sigurong pinagdaanan. Ngayon, ito na ang iyong tahanan. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang sa nanay. Nanay, wala akong gusto. Gusto ko lang na manatili kasama mo. Ginang Garcia, tinawag ninyo ako. Maupo ka. Magkunwari ka pa. Pero, ang ninakaw na pagkakakilanlan, ang kaayusan at edukasyon, kailangan mong ibalik sa akin ang mga iyon. Alice, ang ampon na ina ni Charlotte, na siya ring iyong tunay na ina, bilang pasasalamat sa kanya, ay nag-ayos ng kasal sa pamilya Cruz ng Barangay Timog. Ang pamilya Cruz ay pamilya ng mga magsasaka sa probinsya. Medyo mahirap sila. Ngunit ang kasal na ito, kapag naayos na, ay hindi na mababawi. Ngayon na ang kasal. Ikaw ang magpapakasal sa pamilya Cruz bilang kapalit ni Charlotte. Paano naman ang kasal ko sa pamilya Ramos? Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Garcia ay si Charlotte. Ang kasal sa pamilya Ramos, natural na para kay Charlotte iyon. Pinag-aral ka ng pamilya Garcia sa loob ng 22 taon. Hindi namin hinihingi na bayaran mo kami. Alam mo rin na kahit sabihing pamalit na kasal ito. Ang kasal na ito ay orihinal na inayos para sa iyo. Ito lang ang, kailangang ayusin ang kaguluhan. Malayo ang Barangay Timog. Ayusin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na agad. CJ, Kapag napangasawa mo na sa liblib na lugar na ito, at wala nang suporta ng pamilya Garcia, magtataka ako kung gaano katagal, ang iyong kayang panatilihin ang ugali mong iyan. probinsya ito, at talagang mahirap. Kaya naman ayaw magpakasal dito ni Charlotte. Pero, kung magsikap tayo, ang mga mahihirap na araw ay magiging masaya rin. Ang tanong lang, madali kaya pakisamahan ang pamilya Cruz? Alice? Kumusta? Ako ang iyong bagong asawa. Siya ang pakakasalan ko. Magandang araw po. Ang aking asawa, karapat-dapat sa isang babaeng taga-syudad. Ang ganda-ganda mo. Tulungan kita sa mga bagahe mo. Tara na, umuwi na tayo sa bahay. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito kalayuan. Pwede kang umupo sa gilid. Napaka-attentive naman niya. Lahat ba ng dalagita ay may ganito kanipis na baywang? Halika. Tara na. Hihihihi. Tatay, nanay, bakit niyo pinalabas ang mga manok? Natakot ang asawa ko. Mahal ko, ito si tatay at nanay. Ay, pasensya na, manugang. Ayos ka lang ba? Ayos lang po, hindi ko pa alam ang ugali ng pamilya Cruz. Mas mabuting sundin ko ang mga turo sa akin ng pamilya Garcia para siguradong walang problema. Ginoo. Ginang. Pagod siya sa biyahe. Magpahinga ka muna sa kwarto. Ay, pasok na kayo, pasok na kayo. Juan, para sa akin, mas maganda siya kaysa doon sa Charlotte. Magalang siya. At mas maganda pa. Maganda nga ang itsura at ugali niya. Ay, ang galing. Nakahanap tayo ng kayamanan. Tara na, tara na. Huwag kang mahiya. Ituring mo itong bahay mo. Maupo ka. Ang bagong kasal ay dapat mag-alay muna ng tsaa sa kanyang mga biyenan. Maupo ka.
Gino, pakiusap, inumin ninyo po ang tsaa. Mabuti. Ginang, pakiusap, inumin ninyo po ang tsaa. Syempre. Ituring mo itong bahay mo, huwag mo nang isipin ang mga formalidad. Hindi kami naniniwala sa mga yon. Dito, ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Oo. Hindi kami mahigpit sa mga ganyan. Nga pala, manugang. Ito ang aking regalo sa iyo bilang pagtanggap. Bilisan mo, buksan mo at tingnan mo. Perpekto ang hugis, kompleto. Ito ay 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Marunong talaga ang aking manugang. Walang halaga ito, kunin mo na, walang halaga. Ito ay 100 taong gulang na ligaw na ginseng, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 24 na milyong piso. Saan kaya nakuha ng pamilya Cruz ang pera para bumili ng ligaw na ginseng? Mabuti sa kalusugan ang ginseng. Lalo na para sa mga dalagita, nakakapagbigay ito ng lakas. Halika, kukunin ko itong ginseng, para gawing tsaa para sa iyo. Masyado kang payat, kailangan mong magpalakas sa tulong ng ginseng. Ang hari ng ginseng na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso ay gagawing tsaa. Hindi. Tama si nanay, masyado kang payat. Kailangan mong magpalakas, makinig ka kay nanay. Ang sayang naman, hindi ko iniintindi ang lahat ng iyan. Hindi ninyo kailangan gumastos ng ganoong kalaking pera para lamang sa akin. Ang pinakamahalaga para sa amin ay ang mamuhay ng maayos ng magkasama. Ano ba ang sinasabi ko? Puno ng ginseng na walang halaga ang bundok. Ano ba ang espesyal doon? Kaya, hindi masaya ang ating mahal na manugang. Ako ang tama. Alice, ang lahat ng ito ay para sa iyo. Tingnan mo kung may nagustuhan ka. Ang mga pulseras na jade na ito ay napakalinaw at napakahalaga at nasa simpleng kahon lang ng karton. Ano pa ang hinihintay mo, anak? Bilisan mo at ilabas na ang regalo mo. Tama nga. Sa loob, ito ang mga bagay na si Victor ang pinagpilian ng mabuti sa loob ng ilang araw. Mga singsing at pulseras na ginto. Masyadong nagmamadali ang kasal, kaya hindi kita natulutang mamili para sa sarili mo. Alice, tingnan mo kung may nagustuhan ka. Kung wala, maaari nating ipagawa ang gusto mo sa susunod. Talaga bang simpleng pamilya ng magsasaka lang kami? Mga magsasaka ng ginseng. Ang pamilya namin ay nagtatanim ng ginseng sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay mahirap at nakakapagod na mga gawain. Pero, manugang, huwag kang mag-alala, sa hinaharap, hindi ka namin hahayaang gawin yon. Mamaya. Victor, ang maghahatid sa iyo para makita ang aming mga taniman ng ginseng. Pagkatapos, pupunta kayo kung saan ninyo gusto. At gagawin ninyo ang gusto ninyo. Salamat po, Ginoo. Salamat, Nanay. Alice, mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Hindi mo na kailangang magpakumbaba. Kami ay lahat pamilya mo. Gawin mo ang gusto mo, masaya kami para sa iyo. Sa pamilya Garcia, lahat ay may patakaran. Akala ko pareho rin sa mga Cruz. Hindi ko inaasahan ito. Alainan. Sige. Ang natitirang oras, ibigay na natin sa mga bagong kasal. Victor, maaga pa. Dalhin mo si Alice para maglibot. CJ. Halika. Ito ang pangunahing bundok. Mula rito, makikita natin ang Barangay Timog at ang buong Nayon. Konti na lang at nasa tuktok na tayo. Pagdating natin doon, tuturuan kita kung paano mag-orient sa bundok. Tara na. Salamat. Pinagpapawisan ka. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Nakarating na tayo, di ba? Lanan, tingnan mo, sa loob ng 300 kilometro, ang ligaw na ginseng sa mga bundok na ito, lahat ay sa atin. Ang aming pamilya ay nag-ingat ng ginseng sa loob ng maraming henerasyon, kaya't kami ay nanatili dito sa Barangay Timog. Alice, ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon, ay para rin, ibigay sa iyo ito. Ang kasunduan ng paglilipat para sa 12,000 ektarya ng kabundukan. Ano ito? Nais kong ihandog sa iyo ang lahat ng mga bundok na ito, bilang dote para sa ating kasal. Ako. Huwag kang magmadali sa pagtanggi.
Alam kong lumaki ka ng maalwan. Ang biglang pagdating dito sa mga liblib na kabundukan ay maaaring magdulot sa iyo ng kawalan ng katiyakan. Nais kong malaman mo na sa pamilya Cruz, hindi ka mahirap. Mukhang hindi naman pala masama ang pakakasalan siya. CJ, Malapit nang lumubog ang araw. Umuwi na tayo. Ilset. Nakapaglakad ka sa labas buong maghapon. Malamang giniginaw ka. Halika, inumin mo itong sangginsing para magpainit. Salamat, nanay. Ilset. Ang bahay na ito. Ang bahay na ito. Ito ay itinayo ni nanay at tatay noong sila ay ikinasal. Ayaw nilang gibain ito, kaya nananatili sila rito sa ganitong kalagayan. Hindi ka sanay, di ba? Nanay. Bukas, sabihin mo kay tatay na ayusin ang pagtatayo ng bagong bahay sa bakanteng lot sa tabi. Ilset. Hindi na kailangan. Napakainit at maginhawa ng bahay. Gusto ko ito. Kung gayon, hindi ko na kayo aabalahin sa inyong pahinga. Victor. Huwag mong sasaktan si Alice. Tayo ba ay matutulog sa iisang kama? Siyempre, mag-asawa tayo. Hindi ba't dapat tayo ay matulog sa isang kama? Yamang ikinasal na tayo. Dapat nga tayong maging tunay na mag-asawa. Hindi ba't medyo mainit ka? Napakalamig ng panahon nitong mga nakaraang araw. Paano nangyari yon? Bakit napakainit ng iyong noo? Napakalakas ng sangginseng. Kapag sobra ang ininom, maaaring magdulot ng pamumula. Ang kanyang kamay, napakalamig, napakasarap sa pakiramdam. Nagmamadali ba ang aking asawa na gawin ang tungkulin ng mag-asawa? Siya, ayaw niya. Sa tabi lang ako matutulog. Kung gusto mo ng tubig mamayang gabi, o kung anuman, tawagin mo lang ako. Ako, ganito. Tapos siya, ganoon ang pag-alis? Hindi ba kaya niya? Wow! Nandyan na siya. Ah, ang pamilya Ramos. Napakaganda ng desisyon kong magpakasal sa pamilyang ito. Probinsyana ka lang. Opo. Bakit ka nang wuribot? Ang kahabag-habag mo tingnan. Mula ngayon, ikaw ang bagong misis ng pamilya Ramos. Maraming mata ang nakatingin sa iyo. Dapat laging mag-ingat sa mga salita at gawa, naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Mahal. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo namang masyadong pag-initan. Nanay. Dapat si Alice ang napangasawa ko, marunong sa mga patakaran at magalang. Sino ang mag-aakalang ang pamilya Garcia ay magpapadala ng isang hampas lupa? Gaano man kagaling si Alice, peke pa rin siyang tagapagmana. Ang pamilya Ramos ay may problema sa pera ngayon. Ikaw at si Charlotte, pumunta kayo agad sa Barangay Timog para maghanap ng dekalidad na ligaw na ginseng, para magbukas ng bagong linya ng produksyon. Saka lang mamumuhunan ang pamilya Garcia. Sige na, naiintindihan ko na. Dadalhin ko siya bukas. Pumunta na tayo ngayon. Tuturuan kita kung paano makilala ang ginseng. At sa pagdaan, ipapakita ko sa iyo kung paano ito hukayin. Ilset. Tara na. Asawa ko. Bakit pa tayo pumunta sa ganitong lugar? Para lang maghanap ng ligaw na ginseng. Hindi ba pwedeng gawin iyon ng assistant? Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Sabi kasi ng nanay ko na ito ang bahay ng pinakamayamang misteryosong lalaki sa Luzonia. Lahat ng burol sa loob ng 100 milya mula rito ay kanya. Kaya ngayon, hindi lang tayo dapat pumunta para maghanap ng ligaw na ginseng. Kailangan pa nating makahanap nito. Delikado ang ginseng. Kailangan mong, unti-unti, hukayin ang mga ugat nito, ganito. Ang seryoso mong mag-aral. Ang ganda-ganda mo. Sige, subukan mo rin. Ay, lumalabas na. Nahukay ko na. Nahukay ko na.
Ang galing, ang galing. Noong hinukay ko ito noon, naputol ko ito sa dalawa. Ikaw, nahukay mo ng buo ang ugat. Ang galing talaga. Elnan, gabi na. Tigil muna tayo sa paghuhukay dito. Halika, uwi na tayo. Mamayang gabi, ako ang magluluto ng hapunan. Ilset. Sa wakas sumagot ka. Hello. Oo. Nandito kami para bumili ng ligaw na ginseng. Ano? Bakit hindi kayo nagbebenta? Hello. Hello. Bakit tayo bumalik pa rin sa dating lugar na ito? Ano ba ang nangyayari? Hindi ba't sa Barangay Timog ka lumaki? Alam mo ba kung saan tayo pupunta o hindi? Hindi rin naman ako nakapunta dito. Ikaw. Hoy, tingnan mo, may mga tao doon. Tara, tanungin natin sila. Alice. Alice, nahuli rin kita. Halika, ilalayo kita rito. Sino ka? Ang lakas ng loob mong tawagin ang asawa ko sa pangalan. Antoine, may asawa na ako. Ang asawa mo ay si Charlotte. Pakiusap, igalang mo ang sarili mo. Sino siya? Bakit niya diretsong tinatawag na Alice? Siya ang dati kong nobyo. Noong panahong ako ang tagapagmana ng mga Garcia. Isang taong wala nang kinalaman sa akin ngayon. Mas mabuti na ganoon. Alice, dumating ako para iligtas ka. Pinilit ka niya, di ba? Mahal ko, anong ginagawa mo? Alice, bakit ka ganyan ang itsura? Kakagaling mo lang sa trabaho, di ba? Nagpakasal ka sa bundok. Pwede na yung kailangan mong magtrabaho. Pero bakit ang kahabag-habag mo? Wala bang pera ang pamilya Cruz para makabili ng damit para sa'yo? Yan ang suot mo, ha ha ha. Mahal ko. Ang mga taong yan ay hindi karapat-dapat na makasama natin. Bakit ka nakikipag-usap sa kanila? Sino ang nagsabing walang pera ang pamilya Cruz? Mas praktikal lang talagang magsuot ng ganyang damit kapag nagtatrabaho. Charlotte, huwag mong ikumpara ang dating buhay mo sa kasalukuyang buhay ko. Oh, tigilan mo ang pagyayabang. Tingnan mo, may putik pa sa kamay mo. Sana naman hindi ka mabaho. Mahal ko, lumayo tayo sa kanya. Hindi ko kayang tiisin ang masangsang na amoy. Tumahimik ka. Alice, naglakas loob kang saktan ako. Baka hindi mo ako kilala noon. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo. Ako ay isang taong may masamang ugali. Ang galing talaga ng aking asawa. Magsalita ka, mahal ko, mahal ko. Ang iyong asawa ay hinahamak ng ganito. At hindi mo ako ipinagtatanggol. Pinagtatanggol mo pa si Alice. Anton, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang gustong pumalit kay Alice para mapangasawa ang pamilya Ramos. Akala mo ba hindi ko alam kung gaano kaapes ang pamilya Ramos? Kahit sino ang gusto mong pakasalan. Ang kasalukuyang asawa mo ay ako lamang. Mahal ko, hindi ba? Alice, humihingi ka ng tawad sa kanya. Salamat, aking asawa. Alice, narito kami para bumili ng ligaw na ginseng. Kung maaari mong sabihin sa amin, ang address kung saan kami bibili, papatawarin kita. Kunin mo ang 700 pisong ito. Sapat na ito para sa 3 araw na pagkain ninyo. Ang aming ginseng ay hindi ipinagbibili sa publiko. Anong klaseng ginseng ang gusto ninyo? Sino ang minamaliit mo? Siyempre, mas matanda, mas mabuti. Ang pinakamabuti ay 100 taong ligaw na ginseng. Ang aming budget ay 16,800,000 piso. Malaking negosyo ito. Ang perang iyan, hindi ninyo magagawang isipin. Manugang, hinanap ka namin para umuwi na tayo. Ano? Iyan ang Makalangit 999. Ang Makalangit 999. Sa liblib na lugar na ito, paano nagkaroon ng ganyang mamahaling kotse dito? Oh, Alice, mahirap ang mga daan sa probinsya. Kaya bumili kami ng bagong kotse para sa iyo. Heto, ang susi ay para sa iyo. Salamat, Elena, Juan, hindi ninyo dapat ginawa iyon. Oh, walang anuman. Hindi naman ganoon kalaki. Alice, sila ba ang iyong mga biyenan?
Nakasuot ng gulanit pero nagmamaneho ng mamahaling kotse. Paano nila madadala ang gayong mamahaling kotse sa putikan? Saan ninyo ito inarkila? Kay kuripot naman. Mabubuwag na kayo, di ba? Mukha naman kayong desente. Pero bakit hindi kayo marunong magsalita ng maayos? Ikaw. Eksakto, hindi dahil ganyan ang suot namin, ay hindi na kami pwedeng magmaneho ng mamahaling kotse. Ang pamilya Garcia at Ramos ay may magandang pinag-aralan. Paano nila napalaki ang mga taong mapagmataas? Oh. Isang Pulse Aries na jade na ganito ang kalidad. Hindi man lang bumili ang nanay ng ganyan. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Ninakaw mo ba ang Pulse Aries na jade ni nanay? May sakit ka ba o ano? Hindi naman iyan sa iyo. Uuwi ako at sasabihin kay nanay. Ang pagnanakaw ay iligal. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis ngayon para mag-imbestiga sila? Hindi ba kayo bibili ng ligaw na ginseng? Tiyak na kilala ninyo silang lahat. Lahat ito ay ang aking pinili ngayong araw habang tinuturuan si Alice. Espesyal na piniling mga ligaw na ginseng na 100 taon na. Ang bawat halaman ay nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 euro. Bakit pa kami magnanakaw? Wala yan. Marami tayong alahas sa bahay. Pagdating ng panahon, dadalhin kita para mamili ng marami. Ilset. BFF, anong biro yan? Alam ng lahat na ang mga tao sa Barangay Timog ay mga magsasaka lang ng ginseng. Mga tagapag-alaga lang kayo. Wala kayong karapatang magbenta. Eksakto. Sa kakapagsabi ng kasinungalingan. Baka kayo pa ang mabulunan. Teka, ganito na lang. Ang basket na ito ng ginseng, bibilhin ko sa halagang 16,800,000 piso. Ibigay ninyo sa akin ang numero ng bumibili. Ako na ang kausapin nila. Sino ang may gusto sa maruming pera ninyo? 16,800,000 piso. Sapat na yan para mabuhay kayo habang buhay. Mas mabuti pang pag-isipan ninyo ng mabuti. Ang mga ginseng na ito, ibibigay ko pa sa mga aso kaysa ipagbili sa inyo. Umuwi na tayo. Huwag na nating sayangin ang oras sa mga baliw na yan. Tama si Alice. 2 baliw talaga yan. Halika, umuwi na tayo. Anong sinasabi mo? Nahuli ka na, bakit ka tatakbo? Tama na yan. Mag-isip na lang tayo kung saan bibili ng ligaw na ginseng. Nasa Barangay Timog ang ligaw na ginseng. Hindi yan tatakbo. Magpahinga muna tayo. Bukas na lang natin pag-usapan. Wala tayong magagawa. May sasabihin ako sa iyo. Bakit ka nagmamadali? Ano man ang mangyari, uminom ka muna ng isang tasa ng tsa para lumamig ang lalamunan mo. Ilset. Salamat, Victor. Bakit ka biglang nagpapasalamat? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tahanang ito. Anong sinasabi mo, mahal ko? Ako ang iyong asawa, tungkulin ko yan. Pero dahil nagpapasalamat ka ng ganyan, hindi dahilan yan para patuloy mo akong tawagin sa pangalan. Mahal. May pagmamataas ang mga lalaki. Ang mga bagay na hindi nila kayang gawin, itinatago nila. Mas mabuting huwag mo siyang masyadong pahiyain. Hindi pa ako handa. Walang problema, kaya maghihintay ako hanggang sa ikaw ay maging handa. Kaya, pwede ba akong matulog sa kama ngayong gabi? Siguro. Salamat, mahal ko. Magandang gabi, mahal ko. Magandang gabi. Ano nang mayroon ka? Sa isang napakagandang katulad mo sa tabi ko, hindi talaga ako makatulog. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ka pakiramdam ay ligtas. Ito ay dahil wala pa tayong kasal. Napagpasyahan ko na magpapakasal tayo sa susunod na linggo. Bibigyan kita ng isang kasal na perpekto. Bukas, kakain tayo sa labas. Ngayong gabi, matutulog tayo ng mahimbing. Magandang gabi. Isang kasal. Nanay, tatay. Ngayon ay kakain ako sa labas kasama si Alice.
Oh, sige, kayong mga bata at nagmamahalan, dapat mas madalas kayong lumabas. Pagkatapos kumain, huwag kalimutang maglibot kasama si Ali sa paligid. Huwag kayong palaging nakakulong sa bahay. CJ, Ito ang ating unang, tunay na pagkikita. ganito ba ang isang pagkikita? Kaya ganito pala ang isang pagkikita. Sa hinaharap, dapat kong dalasan ang paglabas kasama ang aking asawa. Kaya, sa hinaharap, gusto kong mas madalas tayong magkita. Mahal, gutom na ako. Tara na, kumain na tayo. Pasok na tayo. Alice, paano nangyari na ikaw pala ito? Ito lang naman ay isang restoran. Bakit hindi tayo pwedeng narito? Eksakto, anong malas na nagkita tayo dito? Isang probinsyana tulad mo, kaya mo ba to? Ano ng problema sa mga magsasaka? Charlotte, huwag mong kalimutan na ikaw ay lumaki rin sa probinsya. Tigilan mo ang pagpapanggap. Gusto mo bang ako ang manlibre? At talaga, Alice, wala ka talagang hiya ngayon. siya ang manlilibre, serbidor. Ito at ito. At pati na rin ang buong pahinang ito. Gusto ko lahat. Ang babaeng ito ang magbabayad. Sige po. Ginang, ang kabuoang halaga ay 900,000 piso. Paano po ninyo gustong magbayad? Ano, isang karaniwang restaurant sa probinsya. Ganyan kamahal. Alice, sinasadya mo yan, di ba? Hindi ba't ikaw ang nagsabing ikaw ang manlilibre? Hindi ka ba makabayad? Tama na, huwag kayong magpahiya dito. Kung hindi mo kayang magbayad, dapat sinabi mo ng mas maaga. Ako ang magbabayad. Gusto kumain ng asawa ko, kaya dapat kaya kong bayaran. Servidor, dalhin niyo lahat ng in-order namin. Kaagad po. Alice, paano ka naging ganyan? Anong naging ganyan? Wala ka ng disiplina, wala ng hangganan. Wala na akong kinalaman sa pamilya Garcia. Wala kayong kinalaman sa akin. At wala kayong anumang kapangyarihan sa akin. Mahusay ang sinabi ng asawa ko. Sige. Kung ganoon ang sinasabi mo, simula ngayon, tapos na talaga tayo. Kung hihingi ka pa ng tulong sa akin, wala ka ng pagkakataon. Ako ang dapat mag-protect sa asawa ko. Hindi kita kailangan. Salamat, mahal ko. Tinawag akong mahal ko ng asawa ko. Hihihi. Anong tinitingnan mo? Tara na. Ayaw mo bang manlibre ng pagkain? Ikaw ang magbabayad ng pagkain natin. Ako. Sige. Waiter. Ang mahal naman sa isang restaurant sa probinsya. Kami ay isang pribadong fine dining restaurant. Kung gusto ninyo ng simpleng lutong bahay, lumiko kayo sa kaliwa paglabas. Marami doon. Ano ba ang sinasabi mo? Sinabi ko bang hindi ako magbabayad? Ito. Ito. At ito. Umpisahan natin sa tatlong ito. Magdadagdag tayo kung kulang. Walang problema. Hindi totoo yan. Hindi mo ba kayang bayaran ng pagkain? Ano ba ang sinasabi mo? Eksakto ang narinig mo. Kapag nabili na natin ang ligaw na ginseng, at nakapag-invest na sa bagong linya ng produksyon, saka lang magbibigay ng pera ang nanay ko. Sinisisi mo pa rin ako, hindi ba't ikaw ang nagsabi, na kung pupunta tayo sa Barangay Timog, makikita natin ang pinakamayaman at mabibili ang ligaw na ginseng. Nasaan ang ginseng? Nasaan ang pinakamayaman? Tama na. Tinitignan pa rin tayo nila. Tigilan mo na ang pag-aaway. Ako ba ang nag-aaway? Tama na. Kunin mo ako ng isang mangkok ng kanin. Heto, mahal ko. Okay lang, wag mo akong alalahanin. Kumain ka rin. Hindi, gusto kitang protektahan, paglingkuran at alagaan. Ikinatutuwa ko yon. Hindi iyon ang punto. Noong araw na iyon nang dinala mo ako, para maghanap ng ginseng, masaya na masaya ako. Gusto ko rin magkaroon ng sariling karera. Naiintindihan ko, pero ang magbalat ng hipon para sa aking asawa, iyon ang tungkulin ko bilang asawa. Heto. Mahal ko, Kumain ka na. CJ. Busog ka na ba? Kung umalis na tayo agad, bago tayo magkagulo. Busog na ako.
Kung gayon, magpatuloy tayo sa pangalawang programa ng ating date. Pamimili. Ilset. Anong ginagawa mo, Charlotte? Anong ginagawa ko? Nag-iisip ka pa rin. Kay Alice, hindi ba? Pag-usapan natin ang ating sarili. Bakit lagi mo siyang binabanggit? Alam mo nang mabuti kung bakit. Dahil lang ba hindi kita binalatan ng hipon? At saka, anong asawa ang naglilingkod sa kanyang asawa? Sa hapagkainan? Probinsyana nga talaga. Hindi siya makatwiran. Tulad ni Alice, hindi ba? Magagawa mo bang ulitin ng mas malakas? Tama na. May hipon pa, di ba? Babalatan kita ng isa at ayos na. Ang ating prioridad ay mabilis na mahanap ang ligaw na ginseng. Huwag ka nang magalit. Bakit hindi mo naisip yun noon pa? Noong araw na iyon, tama ka. Si Alice at tayo, hindi na pareho ng klase sa lipunan. Kaya, hindi natin kailangan. Napatali sa kanya. Sa mga susunod na araw, mananatili muna tayo dito. Magtatanong muna tayo tungkol sa ligaw na ginseng at sa pinakamayamang lalaki. Nga pala. May kamag-anak ako, nakasali sa isang proyekto sa Barangay Timog. Bukas, pupunta tayo doon. Para hindi na bumili ang pabrika ng ginseng ng Pamilya Cruz. Kung walang kita, tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Mahal, ang galing mo. Kapag wala na silang kita, makikita ko kung paano magpapasikat si Alice. Mahal ko, sa tingin ko, bagay na bagay sa'yo ang bestidang ito. Bakit hindi mo subukan? Ang galing ng mata ninyo. Eksklusibong modelo ito. Gawa ng aming designer. Isa lang ito sa buong bansa. Talaga? Oo, tingnan ninyo ang tabas ng bestidang ito. Lalong magpapaganda ng inyong pangangatawan. At babagay sa inyong kagandahan. Paano kung magdala ako ng ilang bag at aksesoryang bagay dito para masubukan ninyo? Sige, susubukan ko. Wow, ang ganda. Mahal ko, paano ka napakaganda? Hindi na ako makapagpikit. Ang mo naman. Kayong dalawa na naman. Ang kapit-kapit ninyo talaga. Masakit ang pa ako, bibili lang ako ng sapatos, at kayo na naman ang makikita ko. Ang malas, ito lang ang mamahaling butik dito, sa ang liblib na lugar na ito. Mahal, sa tingin mo ba, sa kakayahan nila, may kaya ba silang bumili dito? Nandito lang sila para tumingin-tingin, hindi para bumili, libre. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Ikaw, isang simpleng direktor lang, nang ahas kang itulak ako. Siya ang may-ari ng shopping center natin. Ang pagtulak sa'yo, mabait pa nga ako sa'yo. Siya, ang may-ari. Hoy, bakit hindi ako ang magiging may-ari ng shopping center? Bata, sasabihin ko sa'yo, ang shopping center na ito ay pag-aari ng pinakamayamang tao sa Luzonia. Ano, sasabihin mo bang ikaw ang pinakamayamang tao sa Luzonia? Eksakto, siya nga. Hahaha, kung ang aking asawa at ako ay walang meeting mamayang gabi sa pinakamayamang tao, muntik na akong maniwala sa kalokohan ninyo. Sa estado ninyo, nang ahas kayong magpanggap bilang ang pinakamayamang tao? TSK. Mga walang modo. Oh, aking mahal na Alice, wala ka na ring masabi, di ba? Mahal, alis na tayo. Hoy. Victor, kung ipagkakatiwala ninyo sa akin ang pamamahala ng kumpanya, aalagaan ko ito ng buong ingat. Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa dalawang taong iyon, sa lahat ng shopping mall ng pamilya natin, na ilagay sila sa blacklist. Engan, CJ. Ang Pamilya Cruz ay nasa negosyo rin. Siyempre naman, sobrang dami ng pera sa bahay, walang kwentang hayaan lang na natutulog, kaya kinuha namin ang isang bahagi para mamuhunan. Yung manager kanina, siya rin ang alkalde ng Barangay Timog. Sa tingin ko magaling siya, kaya pinamahala ko siya sa shopping mall. Sa anong klaseng negosyo ka namuhunan? Ay, marami, mga supermarket, mga sariwang produkto, pag-aalaga ng hayop, namumuhunan kami sa lahat ng kumikita. Kakadesignate lang sa akin bilang ang pinakamayamang tao sa Luzonia. Maraming tao ang hindi pa alam. Hoy, kaya ang aking asawa. Sa hinaharap gumastos ka ng gusto mo, kung ano ang gusto mo, hindi mo na kailangang magtipid para sa asawa mo, ha? CJ, sandali lang. Hindi kung ikaw ang pinakamayaman. Sino ba yung pinag-uusapan ni Anton kanina?
May nabalitaan ako kamakailan na may gumagamit ng pangalan ko para manloko ng mga tao. Hindi naman yon tungkol sa atin. Tara na. Ang galing. Uwi na tayo para makita ang maganda kong asawa. Makakapagsuot na siya ng mga magagandang damit niya. Ngayon, gusto kong makita kung sino pa ang maglalakas loob na magsabi na walang damit ang aking asawa. Tara na. Tatay, nanay. Ay. Nakita ko yung mga damit na binili mo. Maganda talaga ang panlasa ng ating manugang. Ang gaganda ng lahat sa iyo. Biyenan, ito yung binili namin para sa inyo. Nanay, ito po, para sa inyo. Para sa akin ito. Opo, nanay. Asawa ko ang nag-ikot sa maraming tindahan para hanapin yan. Para mahanap ang mga yan. Sabi niya, sakto ang mga kulay at maganda ang tela. Bagay na bagay sa'yo. Ay, ang galing naman. Hindi ko inaasahang naaalala nyo kami habang namimili kayo. Kumusta naman? Ang ganda, bagay na bagay sa inyo ang kulay na yan. Ang gaganda ng mga panyuelo sa inyo. Bibilhan ko kayo ng mas madalas. Ha. Ay, ang galing. Yung sa akin? Ay, ang dating lumana, naging astig na tatay. Hoy, yang batang yan, walang galang. Ang bait-bait talaga ng manugang ko. Hindi tulad nitong ang batang pasaway. Walang utang na loob. Ako. Nakikita ko, ang manugang na lang ang nasa isip nyo. Nakalimutan nyo na ang sarili nyong anak. Sige, alis na tayo. Mahal, ang ganda-ganda mo kapag nakangiti. Mangiti ka ng madalas. Siyempre naman, masaya na masaya ako dito. Ang tagal-tagal na simula ng huli kong maramdaman. Ang pakiramdam ng pagiging nasa bahay. Kaya, sisiguraduhin kong mararamdaman mo yan araw-araw. Pangako, sumpa. Isang araw na naman na nasa kama lang. Anong klaseng babae? Ang napakaganda kahit tulog. Hindi. Ang asawa ko. Bakit ka puno ng malamig na pawis? Masakit ba? Saan masakit? Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Hindi, masakit lang ng kaunti ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan, hindi yan basta-basta. Hindi, kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi, wala yan. Yun lang may regla ako. Ano? Ikaw, may regla ka. Lilith, Kung gayon, ipaghahanda kita ng tsaa. Ay, halika na. Hintayin mo ako sandali. Heto. Kumusta ka na? mas mabuti na, mainit-init na ang tiyan ko. Mabuti naman. Heto. Hindi solusyon ang laging masakit. Kilala ko ang isang napakagaling na doktor. Sobrang husay niya. Kapag hindi ka na sumasakit, dadalhin kita sa kanya. Hindi naman kailangang madalian. Meron ka ba nito sa bahay? Mga sanitary napkin. Pupunta na ako ngayon din. Sige, humiga ka muna sandali. Mamayang gabi, kapag bumalik ako, papalitan ko ang mga kumot. Alaynan. Naku, nakalimutan kong itanong sa aking asawa kung anong brand ang gusto niya. Bahala na, bibilhin ko na lang lahat. Nako, ang binata ng pamilya Cruz. Ngayong kasal na siya, marunong na siyang mag-alaga sa kanya. Bumibili pa siya ng sanitary napkin para sa kanyang asawa. Siyempre naman, inaalagaan ko ang aking asawa, di ba? Nako, naiinggit ako. Hindi nyo alam, ang aking asawa, mahigit 10 taon na kaming kasal, at hindi niya man lang alam kung ano ang itsura ng sanitary napkin. Pero hindi tama yon. Common sense yan. Kailangan siyang turuan, ha? Sige, paalam. Nako, naiinggit talaga ako. PFFF. Alays,
Alice, nauwi na ako, Alice. Alice, matagal ka pa ba? Hindi ka pa tapos maligo. Alice? Ano ng problema? Gusto mo tulungan kita? Papasok na ako. Huwag. Hindi ko lang dala ang mga damit ko. Wala kang karapatang tumingin. Ha? Sige. Hindi ako tumitingin. Nandyan ang mga sanitary napkin. Okay na, pwede ka nang lumingon. Heto. Para sa'yo. Ano to? Heat patch. Ganito. Idikit mo sa tiyan mo para mainit ka. Mas okay na ba? Yelan, nararamdaman mo ba ang init? Mainit. Yenan, kaya humiga ka na. Magpahinga ka muna, lulutuin ko ng masarap na sabaw. Hindi ka ba abala ngayon? Huwag kang mag-alala, abala ngayon si tatay at nanay. Ako'y mananatili sa bahay para masamahan ka. Para sa akin, wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Noon, kapag may regla ako, kailangan ko pa ring mag-ingat sa harap ni Ginang Garcia. Hindi ko inakala na balang araw, may mag-aalaga sa akin ng ganito. Mainit ang aking mga kamay, hayaan mong masahehan kita, para hindi na sumakit ang tiyan mo. It's said, mas komportable nga talaga. May premyo ba ako? Bilang premyo, mula ngayon, ikaw na ang matutulog sa kama. Alice, nagluto ako para sa iyo ng tinolang may ginseng. Hoy, ang iyong ama ay nagluto ng pork ribs. Kainin mo ang gusto mo, para bumalik ang lakas mo. Salamat, nanay. Pero, hindi ko akalain na magiging ganoon kaalaga si Victor. Marunong na siyang mag-alaga ng kanyang asawa ngayon. Ha. Oo, kaninang umaga, pumunta siya sa nanay mo para magtanong kung paano magluto ng salabat. Sobrang seryoso niya, parang gumagawa ng tangke. Ha. Oo, tama. Dumating na ang panahon ng ani. Bukas, ang taunang exhibition ng ginseng. Alice, hindi ba gusto mong malaman ang tungkol dito? Victor, samahan mo si Alice para tumingin bukas. Ang exhibition ng ating pamilya ay nasa inyong mga kamay. Victor, kung alam ko lang na darating ka ngayon, ang eksibisyong ito, ikaw dapat ang nag-preside nito. Sa lahat ng mga taong ito, ang mga industriya ng barangay, dahil sa'yo lahat, nakarating sa kung nasaan sila ngayon. Alkalde, pinupuri mo ako, lahat naman tayo'y may ambag. Bakit ka pa ba nagpapakamodesto sa akin, kung hindi ka ganoon kadiskreto, at tumangging aminin na ikaw ang pinakamayaman? Hindi sana tayo naabot sa eksena sa mall, kung saan ikaw ay naging target ng mga walang kwentang tao. Sa tingin ko, dapat mong aminin ang iyong katayuan bilang pinakamayamang tao. Alkalde, mabuti ang intensyon mo, pero hindi ko talaga maaaring aminin ang aking katayuan bilang pinakamayamang tao. Pagkatapos ng lahat, masyadong mapanganib ang titulong ito. Ayokong makaakit ng mga taong may masamang intensyon sa Barangay Timog. Gusto kong ang lugar na ito ay manatiling kanlungan ng kapayapaan magpakailanman. Victor, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Charlotte, paano nangyari nakasali rin siya sa eksibisyon? Siya at si Anton ay ayaw naman daw, bumili ng ligaw na ginseng. Tiyak na hindi sila makakaligtaan ng eksibisyong ito. Pero sinabi ko na ang ligaw na ginseng ng Barangay Timog ay hindi ipagbibili sa labas. Walang silbi ang pagpunta nila. Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung naloko sila.
Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, meron na tayo ngayon, ng suporta ng pinakamayamang tao, ang pamilya Ramos ay malapit ng yumaman. Kahit na, sa pamilya Garcia, natalo ako nitong 20 taon. Ang magwawagi sa huli, ako iyon. Charlotte. Ito si Pascual Cruz, ang pinakamayamang tao sa Luzonia. Ginoong Cruz. Hindi ba't ikaw ang pinsan, ng pamangkin ng lola ng pinsan, ng tiyo ko, Pascual? Ikaw. Hindi ba't nasa bilangguan ka? Paano ka nakalabas? Anong pinagsasasabi mo? Ako ang pinakamayamang tao. Hindi ka ba nakakulong? Paano ka nakalabas? Anong pinagsasasabi mo? Ako ang pinakamayamang tao sa Luzonia. Walang galang. Ako ang alkalde ng Barangay Timog. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw, tiyak na isa kang aktor na inupahan ni Alice. Hahaha, Ito ang ating alkalde. hahaha. Kayong lahat ay mga aktor. Nagpapanggap kayo. Imposible yan. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga Garcia. Ako lang ang karapat-dapat na makipagnegosasyon sa pinakamayamang tao sa Luzonia. Katarantaduhan. Aray, Alice, ayos ka lang, ayos ka lang. Huwag mo akong takutin, dadalhin kita sa ospital. Halika, kumapit ka sa akin. Doktor, kumusta na po siya? Sige, sabihin niyo po sa amin. Ayos lang po ba siya? Alice. Kumusta ka na, Doktor? Kumusta na si Alice? Mabilis po, doktor. Kung magpapatuloy kayo sa pagsisigaw ng ganyan, Gagaling na siya ng kusa. mabuti naman kung maayos ang lahat. Mabuti naman nakakaginhawa. Kaya nga, Doktor, ano po ang mga dapat gawin habang nagpapagaling? Magpakain ng sopas na manok, makakatulong po iyon para mas mabilis siyang gumaling, di ba? Sapat na ang ilang araw na pahinga sa kama. Huwag kumain ng masyadong matataba. Ah, sige, naisulat ko na. Manugang. Si Charlotte Garcia na naman, ang sumubok sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala, kami, ang pamilya Cruz. Hindi kami nanghahamon ng gulo pero hindi rin kami takot dito. Ipaglalaban ka namin ni nanay. Eksakto. Ngayon, uuwi na tayo. Magluluto ako ng masasarap na pagkain. Para bumalik ang lakas mo, sisingilin natin sila bukas. Elnan. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ng doktor, hindi naman daw. Malala, mild sprain lang daw. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Ano nang ibig mong sabihin? Kahit maliit na sugat, sugat pa rin yan. Kukuha ako ng bulak para balutin ang lahat ng matutulis na sulok. Talaga, hindi na kailangan. Alice, anong ginagawa mo? Dapat tinawag mo ako. Hindi na, pupunta lang ako sa city. Eh di sasama ako. Alice, asawa mo ako. Ano nang ikinahiya mo? Sa mga ganitong pagkakataon na, dapat kitang tulungan. Ang cute-cute mo kapag nahiya ka. Elnen, nahawakan na kita. Kung hindi mo ako papihitin, hindi ako tatalikod. Ganito na lang, no? Ilsa. Lumingon ka. Ay, CJ, Hindi, lumabas ka dyan. ganyan din ang asawa ko. Naiintindihan ko na. Halika. Pagkatapos mo, sabihin mo sa akin. CJ, Ayaw mo talagang tulungan kita. Paano kung masaktan ka? walang paano kung. CJ, sayang talaga. Ayaw niya ng tulong ko. Nakakaawa talaga. Tapos ka na ba maligo? Ako naman kung ganon. Kakaiba. Madalas, ang tagal niya sa shower. Bakit siya nagmamadali ngayon?
Ang tagal ng show niya ngayon. Hindi ba medyo sobra na? Tok, tok, tok. Sorpresa. Asawa ko. Ano? Nagustuhan mo? Paano ba't ang isang taong walang kakayahan ay may ganito kagandang katawan? Hindi yan normal. Hindi mo ba gusto? Ganun naman ang nakikita sa ang Anong klaseng mga kalat na mga serye ang pinapanood mo? Mga serye mo iyan na gusto mong panoorin. Tingnan mo, hawakan mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag hinahawakan. Hindi ito angkop. Ano namang masama doon? Aking asawa ka. Dapat mas madalas mo akong hawakan. Ako, gustong-gusto ko kapag hinahawakan mo ako. Wala akong ganyang kakaibang hilig. Sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Totoo, ang lambot sa pakiramdam. Pero dekorasyon lang ito. Bakit wala kang reaksyon? Nag-ayos ako ng buhok ko, ipinakita ko ang katawan ko, hinawakan mo pa ang abs ko. Ang reaksyon mo, iba sa mga serye sa Ray. Pinag-iingatan kita, di ba? Sige, naiintindihan ko na. Sa totoo lang, hindi mo ako mahal. Hindi mo talaga ako mahal. Lene, Victor, Lene, ang aking asawa. ano? Kung mahal kita o hindi, hindi ba ikaw ang pinaka-nakakaalam? Ang pakasalan ka, ang pinakamaswerte kong ginawa sa buhay. Aking asawa. Mahal kong asawa. Ang makapag-asawa sa'yo. Ang pinakamaswerte kong ginawa sa buhay. Kung gayon, hindi importante kung di ka man kaya. Di kaya saan? Ako, hindi kaya. Sino nagsabi niyan? Kaya na kaya ko. Kung gayon, mamayang gabi. Bakit matutulog? Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Ipapakita ko sa asawa ko kung kaya ko o hindi. Mahal ko, ano nang hinahanap mo? Ah, wala. Si Victor lang kasi, nawala siya kaninang umaga. Siya, pumunta siya sa bundok para maghanap ng ginseng kaninang umaga. Panahon kasi ng pag-aani ngayon. Abala na abala siya, alam mo. Si Victor. Nagtatrabaho lang siya, huwag kang mag-alala. Ikaw naman, mahal ko, huwag kang laging mag-alala tungkol sa mga lalaki. Tayong mga babae, kailangan may sarili tayong buhay. Kapag kailangang lumabas, lumabas ka. Halika, gusto mong mamasyal kasama si nanay? Halika na. Hindi naman. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo siguro. Umuwi na tayo agad. Nasa kalan pa ang pagkain. Halika na. Pero si Victor Cruz talaga yon. Nanay, bakit mo ako pinigilan? Nagtataksil kaya siya sa akin. Pare-pareho lang naman pala ang mga lalaki. Sinadya niyang umikot para lang umuwi. Tumutulong si nanay kay Victor Cruz para magtago ng isang bagay sa akin. Medyo pagod na ako, babalik na ako sa kwarto ko. Mahal ko. Oh. Gusto mo bang pakasalan ako? Ito pala ang inihahanda mo. Hindi mo alam. Para sa paghingi ng kamay mo. Pinuntahan pa ni Victor ang manager ng grocery store para humingi ng payo sa kanya. Para sa paghingi ng kamay mo. Pumunta siya sa akin. Ako na isang wedding organizer. Ginawa ko ang listahan ng lahat ng hakbang. Bago pa man magsimula, pinuntahan pa niya ako para i-double check ang lahat ng proseso. Napakainggit naman. Akala ko ang aking manugang ay malalaman na ang lahat. Buti na lang at nahadlangan ko siya. Kung hindi, nasira mo na sana ang sorpresa. Sa kabutihang palad, sa huli, maayos naman ang lahat. Mahal ko. Nasasayahan ka ba sa paghingi kong ito ng kamay mo? Akala ko, walang ganito karaming hakbang bago ang kasal. Impossible.
Ang meron ng iba. Dapat meron din ang aking asawa. At dapat mas maganda pa. Mahal ko, alam ko, na sa pagpapakasal mo sa liblib na lugar na ito, marami kang tiniis. Ngunit ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahalin ka ng buong puso habang buhay. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo na siya. Pakasalan mo na siya. Pakasalan mo na. Gusto ko. Yehey. Sinabi mong oo sa akin, kaya hindi ka na makakatakas pa, huwag kang mag-alala. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang isang malaking at perpektong seremonya. Halik. Halik. Kaya, huwag mo akong sisihin. Yehey. Ang ganda-ganda. Oo, ang galing. Sa isang manugang na tulad niya, ang pamilya Cruz ay talagang mapalad. Kanina mo lang ako hinilingan ng kasal. Bakit magmamaneho ng 4 na oras? Para dalhin ako sa Luzonia? Gusto mong gawin ang kasal sa Luzonia, di ba? Paano mo nalaman? Dito ka na tumira mula pagkabata. Kahit na di mo sabihin, ako ang iyong asawa. Paano ko hindi malalaman? Victor. Alice, tingnan mo agad. Tingnan mo ang dinala namin para sa iyo. Pumili ako ng mga alahas. Ang iyong biyenana ay nagdala ng mga damit pangkasal. Ikaw, ang daldalera. Kailan ka magbabago? Ang daming bagay. Ang mga bautike ng wedding dress ay napaka-konbinyente na ngayon. Pwede na tayong direktang mag-request ng home service. Alice, tingnan mo kung may gusto ka. Subukan mo agad ang isa. Ako at ang iyong ama. Pinadala namin ang lahat ng bestsellers ng tindahan. Ha ha ha. Susubukan ko agad. Magsimula na tayo. Bilisan mo, tingnan mo, nandyan na siya. Ang ganda-ganda niya. Pagkatapos ng isang hapon ng pag-ensayo, medyo pagod na talaga ako. Eh di ba ang tagapagligtas mo ay, narito na, binibini. Anong uri ng masahe ang gusto mo? Ano-ano ba ang mga uri nito? Ay, marami. Pwedeng masahe sa mga binti, sa batok, sa likod, at kahit buong pusong paglilingkod. Kaya, mahal ko, alin ang gusto mo? Eh di sige. Ang mga binti. Sige, walang problema. Ang serbisyo ng masahe na ang asawa ay handa na ngayon. Eh di ba profesional ang mga tekniko? Ha ha ha, nanganganib ang buhay ko dito. Charlotte. Bakit ka napadpad dito sa ganitong oras ng gabi? Nanay. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Simula nang malaman ko na ikakasal na si Alice, gusto ko sanang sabihin sa iyo. Pero hindi ko alam kung paano. Ngayong gabi, nagdesisyon na ako para sa iyo at sa pamilya Garcia kahit hindi mo ito magustuhan. Kailangan kong magsalita. Ano ba iyon? Ang ingay-ingay ni Alice sa pagpapahayag ng kanyang kasal sa Luzonia. Napaisip ka ba kung bakit alam ng lahat na si Alice ay lumaki sa pamilya Garcia? Kung ganun siya kaingay tungkol sa kasal niya, iyon ay para lang kunin ang mana ng pamilya. Huwag mong kalimutan na moral pa rin ang apelyido niya. Kailangan kong paalalahanan ka. Si Alice ay dapat magpalit ng apelyido. Ibig mong sabihin na kung magpapalit siya ng apelyido, parang pampublikong pagpapahayag yun na. Tinatanggihan niya ang mana ng pamilya Garcia. Oo, nanay. Sinasamantala ni Alice ang katotohanang, ang pamilya Garcia ay umaasa lamang sa iyo. Kaya naman siya ay may lakas ng loob na agawin ang mana ng pamilya ng napakalantaran. Nakakalungkot ito para sa iyo. Napaka hindi makatarungan para sa iyo. Ah, naiintindihan ko na. Bakit bigla niya akong inanyayahang dumalo sa kasal nila? Yan pala ang plano niya. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Bukas ng umaga, pipilitin ko siyang gawin ito. Sige, nanay.
Sasamahan kita, bukas. Hindi ba kayo ang nagsabing, wala kayong oras para dumalo sa kasal namin? Bakit isinama niyo pa ang asawa ko? Wala kang karapatang magsalita. Alice, ako ang nagpalaki sa iyo sa loob ng 22 taon. Hindi ko akalaing ganito ka. Anong klaseng tao? Alam ko na ang lahat. Pumunta ka rito sa Luzonia para magpakasal dahil lang sa mana ng pamilya Garcia. Sinabi ko na ito sa iyo. Kung talagang nahihirapan ka, pwede kang lumapit sa akin. Lumuhod sa harap ko. Hindi naman ako ganoon kahigpit. Bibigyan sana kita. Bakit kailangan mong agawin ang lahat? Sabihin mo ng diretsyo kung ano ang gusto mo. Gusto kong pumirma ka. Sa harap ng notaryo. Natanggapin mong palitan ang pangalan mo kaagad. Kahit anong pangalan ang kunin mo, hindi ka na magiging Morel. Hindi ka makakakuha. Kahit isang sentimo. Sa yaman ng pamilya Garcia. Ito ba ang 22 taon ng pagmamahal ng isang ina na pinagsasabi mo? CJ, pipirma ako. Alice, nasa likod mo ako. Ganon-ganon na lang ang pagtanggap mo. Ginang Garcia, dito na nagtatapos ang kwento natin. Ang ugnayan sa pagitan natin ay naputol na. Mahal, kumusta ka na? Kung sasabihin kong hindi ako malungkot, kasinungalingan iyon, pero sa totoo lang, nagmulat ito ng aking mga mata. Sa kanilang mga ilusyon, akala nila ako ang nakalubog sa putik, pero sila ang lalong lumulubog. Salamat sa kanila, marami akong naunawaan. Halimbawa, Halimbawa, kapag ang kaligayahan ay abot kamay na. Kahit na ito'y napakaliit. Kailangang sikapin mong hawakan ito, at huwag hayaang makatakas. Unti-unti, ang kaligayahan ay lalago lamang. Tulad ngayon, gustong-gusto kitang yakapin ng mahigpit. mahal, nagising ka na ba? Pagod na pagod pa rin ako. Matutulog pa ako ng kaunti. Hala, hindi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Paano kung tayo ay mag-umpisa ulit? Ganito ang gagawin sa araw. Walang hiya. Kung gayon, ituturing ko itong Bakit ko ba naisip na hindi siya karapat-dapat? Higit pa siya roon. Halika, gising na kayo. Kasalin niyo ngayon. nanay, paano? Victor, kasalin niyo ngayon. Hindi ka man lang nagpigil kahit konti. Nanay, bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Dinadalhan ko kayo ng prutas, ha? Paano ko malalaman na kayo ay nasa gitna ng... Naku naman. Sa tingin ko ay... Magkakaroon na ako ng isang apo. Mahal ko. Gusto ni nanay na magkaanak tayo. Sino nagsabing gusto kitang pagbuntisin? Kanino mo gustong gumawa ng bata? Tigilan mo ang pagbibiro. Kaya, tayo ay magpapatuloy. Magpatuloy sa ano? May kasal tayong dapat ihanda. Ang swerte ng pamilya Cruz na napangasawa, ang isang napakagandang manugang. Maligayang pagbati sa inyong kasal. Nais namin kayo ng isang magandang sanggol sa lalong madaling panahon. Salamat sa inyong lahat. Ginoong ikakasal, nais mo bang pakasalan ang babaeng ito? Ibigin at pahalagahan sa sakit man o sa kalusugan, sa hirap man o sa ginhawa, upang mahalin at alagaan siya, igalang at tanggapin siya. Maging tapat sa kanya, hanggang sa huling araw ng iyong buhay. Gusto ko. At ikaw, ginang ikakasal, payag ka bang pakasalan siya? Gusto ko.
Makita ang aking anak na nabubuhay sa ganitong araw. Ako ay labis na naaantig. Tingnan mo ang sarili mo, ang daming emosyon. Kasal ng ating anak ngayon. Hindi tayo dapat umiyak, dapat tayong maging masaya. Masaya. Sa kagalakan, na magkaroon ng napakabuting manugang. Ako ay labis na masaya. Victor, Lanan, ikaw at si Alice ay kasal na. Mahigit 1 taon na, wala pa ring balita. Ano nang nangyayari? Oo, tama. Kung may problema, magpakonsulta kayo sa isang doktor. para sa mga bagay na ganyan, tadhana na yan. Alice, kumain ka ng kaunting karne. Masustansya yan. Mahal ko, ano ng problema? Okay ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Baka buntis na siya. Ha 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 ha. Bilis, sa ospital. Hali, puntahan natin. Ang daming tao. Kumusta na? Sabihin niyo na agad, doktor. Maligayang bati, 2 buwan ka ng buntis. Normal ang fetus. Regular na check-up lang ang kailangan. Ang galing. Buntis ako. Mahal ko, buntis ka. Magkakaroon na tayo ng baby. Ay nako, magkakaroon na tayo ng apo. 2 buwan pa lang naman. Hindi naman kailangang mag-alala ng ganyan. Ano nang ibig mong sabihin, hindi? Simula ngayon, sa bahay ka lang at magpahinga. Kami na ni Papa ang bahala sa lahat. Walang problema. Ano ang gusto mo? Oh, aking mahal na Alice. Nagtago ka sa likod ng iba. Ayaw mo akong harapin. Magaling, mahal ko. Hahampasin mo ako. Sinuntok na kita noon pa. Bakit hindi ko gagawin ngayon? Sasabihin ko sa iyo. Ang aking manugang ay palaging ipagtatanggol namin. Huwag ka nang umasang mapapahamak siya. Mahal ko, buntis ka. Tumabi ka sa akin. Buntis ka. Ayaw nang kausapin ng nanay ko ako. Ang aking biyenan at asawa ay pinalayas din ako sa bahay. Bakit? Paano mo napapasakamay ng ganito kadali ang lahat ng gusto ko? Manghahamak ka sa aking asawa. Hindi kailanman. Huwag kang matakot, mahal ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi mo kailanman ninais na harapin ang sarili mo. Ang alam mo lang ay umasa sa iba. Lagi mong hinahanap ang halaga mo. Sa mata nila, hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi ko alam ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Nahuli na si Charlotte. Magkakabilanggo siya ng ilang taon. Hindi bababa sa 5 taon. Na pala. Nabangkarot na ang pamilya Ramos. Lahat ng pera ng pamilya Garcia ay ininvest sa kanila kaya nabangkarot rin sila. At ang iyong dating ina, ngayon, nasa kanayunan sa hilaga ng lungsod. Nagtatanim ng bulak. Lahat ng iyan ay nasa likuran na natin. Tapos na yan. Bawat araw na darating, ay bahagi na ng ating bagong buhay. Ilset. Limang taon ang lumipas ng parang kisap mata. 5 taon na ang ating anak. Ang tagal na nating mag-asawa, pero parang kulang pa rin. Kahit na araw-araw tayong magkasama, parang hindi pa rin sapat. Kasalanan nito ng batang pasaway. Paulit-ulit siyang humihiling na matulog kasama ka. Ang tagal na hindi tayo nakapagkatulog ng mag-isa. Ano, naiinggit ka sa ating anak? Wala akong pakialam. 5 taon na si Leo. Panahon na para magsimula siya sa elementarya. CJ, kakausapin ko siya ngayong araw. Ikaw ang pinakamagaling, mahal ko. Mahal ko, kahit 5 taon na tayong mag-asawa, hindi pa rin ako nasasawa sa pagtingin sa'yo. Kasalanan ko, dahil masyado kang maganda. Habang tumatagal, lalo kitang minamahal. Tatay, nanay, nakakahiya. Naghahalikan kayo sa publiko. Ang pasaway mong bata, sinisira mo na naman ang plano ko. Nan-ana. Takbo na, hahabulin ka ni tatay para paluin sa puwit. Ano ba ang sinasabi ko? Hindi ko na mahihintay hanggang sa susunod na taon. Papasok ko na siya sa elementarya ngayong taon. Excuse me, paumanhin po, makikidon. Ikaw ba ay...
Kilala ba kita? Naintindihan na niya sa wakas. Hindi mo ako kilala. Sige na po. Mahal ko, sino yon? Isang hindi kakilala. Tara na, umuwi na tayo para ayusin ang kwarto ni Leo. Mahal ko, pumayag ka na. Ang galing, mahal ko, ikaw talaga ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Halika, tara na, umuwi na tayo.